Ngayon ho, mga kababayan, eto, ano muna tayo, pumalagitna muna tayo, no? Wag muna tayong tumuloy-tuloy diyan sa flood control. Dumito muna tayo mga bossing. Nako po, pihado, panigurado, tiyak, iiyak dito si Sara Duterte. Bakit to? Tubo eruption. Kasi ho, si Aling Maliit, mga kababayan, ang ingay eh. Ho, tiyak po na hindi magugustuhan ng mga DDS ito, lalong-lalo na si Sara Duterte. Alam niyo naman ho, di ba? Alam niyo naman ho, yung pagiging close ni Arroyo at ng mga Duterte, mga boss chief amos. Close yan! Tapos bigla kang makakarinig ng ganito. Nung bumisita si Pangulong Bongbong Marcos doon sa inyong nayon, sa inyong lugar, biglang ganito maririnig mo, papuri galing dito kay Aling Maliit. Pakinggan nyo mga boss. Oh. Itong barangay na ito, Mr. President, ay lowland, hindi siya Aita community. Pero nung nagkaroon ng Pinatubo eruption, nakapunta sila dito at nagkaroon ng resettlement site dito. Ngayon, Mr. President, mahal na mahal yung Sabi ni Ma'am Neng Gigi, napanood ko yan, nagbigay ng titulo sa lupa sa mga katutubong Aita. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, tuloy. kayo. At merong mangyayari palagay ko sa inyong panahon para lalo pagmamahalin kayo nitong ating mga kapatid na katutubo. Ayun, yung mga Aita nga, yung mga, katutubo natin. Siguro alam na nila kung ano ito. Kasi Mr. President, pumunta sila dito 1992. Ngayon, natatakot sila, baka darating ang araw, papalisin sila. Kasi hindi ito lugar ng katutubo at wala pa silang titulo. Sabi ni Benzer, hugas kamay si Aling Maliit. Isa yan sa mga nagbuo ng idea ng GMA 2.0 para kay Sara. Yung kudeta dapat doon sa Congress, para matanggal si Martin Romualdez. Ngayon, Mr. President, nahanap kung nasaan ang titulo. Nasa Veterans Bank. At handa ang Veterans Bank na ilipat ang pangalan ng titulo sa ating mga katutubo. Kaso ayaw ho ng ganito ni Sara Duterte. Ang pilit pong ginagawa kasi ng mga DDS, ng mga Duterte, mga kababayan, ay masira si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos eto, kaano nila to kaibigan nila ito Tapos makakarinig ka na puro papuri siya kay Pangulong Bongbong Marcos. So paano nga naman yun, di ba? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, di ba si GMA, maka-Duterte yan. Ngayon, PBBM na. Balimbing nga. Ngayon nga, binabanata na ng mga DDS Napakabalimbing daw itong si Aling Maliit. Mga bossing, In advance, Mr. President, not only am I welcoming you in the name of everybody here, but also thanking you in advance for what they will be receiving from your benevolent administration. Maraming salamat po, Mr. President. Magagalit si Sara Duterte sa iyo niyan. Madam, paano yan? Di ba? Ang gusto nun, laging paninira kay Bongbong Marcos. Ang gusto nun, bumagsak yung panunungkulan o yung gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Shiro Kansaki, double-edged na dutae yang si GMA. Di mo malaman kung saan, Pero ang kagandahan dyan, matatalino tayo mga bossing Matatalino tayong mga Pilipino. Kagaya ko niya, di ba, nagsasalita siya, na pabor siya dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam natin, deep inside, na baka DDS siya. Pero baka kaaway o baka galitin ni Inday Sara Duterte itong si Aling Maliit. Mga bossing. Sabi ni Ma'am Princess Paris, live ba ito, Mark Ramos? Live na live po. Inagahan lang natin yung umpisa. Anyway, alisin ko yan, mga boss. Ngayon, saan na ba tayo? Ngayon, dumito muna tayo, mga bossing, kay Cristina Conti, mga kababayan. Why do you think they even had... Ito. Di ba?
Eto, kung natatandaan nyo mga kababayan, nung mga ilang araw lang ho ang nakalipas, yung Senado, meron daw po sila mga kababayan na ano daw yung sa Senado? Meron silang botohan. At ilan nga po doon ang bumoto, majority ang bumoto para ma-house arrest si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Tayo naman po, yung nakita natin, anong botohan ang pinagsasasabi nitong mga senador natin? Hindi ba waste lang yan ng oras at panahon? Bakit to? Mga kababayan, kahit anong botohan po ang gawin nila, wala pong jurisdiction o wala na pong pagkakabind ang Pilipinas at ang ICC, mga bossing. Di ba? Para saan yun? Kasi sabi ng mga ibang DDS, naku, ayan na, ang daming bumoto para ma-house arrest si dating Pangulong Duterte. Ang akala ho nila, kapag ka nagkabotohan ng ganon, rekta na, okay na, nagkabotohan na, panalo na tayo, i-house arrest na etong si Duterte. Di ba? Ganon yung pagkakaintindi ng mga DDS. Ang hindi nila naintindihan, mga boss chief amo, sir, yung botohan na yon ay para makiusap pa din sa ICC. Kaso, ano sabi ng ICC? Wala na daw ho silang pakikinggan kahit sa anong panig pagdating sa usapin ng dating Pangulong Duterte. Pakinggan nyo ho ito, mga kababayan. To come out with a Senate resolution. I mean, they could have stayed silent. But what are you saying here, Attorney Conte, as to why they still came out with such a resolution? I think this is their idea of Philippine politics. It's exerting that you still have power wherever you might call upon. So now there are apparently many of Duterte supporters in the Senate who, here's the thing, no? They could have just inhibited or did not vote even if there were 3 who voted against, because who you daw? Totoo naman ho. At isa sa dahilan kung bakit ganyan ho ang ICC, mga kababayan, dahil nga si Duterte ang humiwalay sa ICC nung panahon nung na-realize niya na iniimbestigahan siya, 2019. Di ba? Kaya yung mga ganitong hakbang, ganitong mga pagkilos, ganitong mga ginagawa ng mga senador natin ho, mga kababayan, sorry, talagang mahuhuyo kayo ng ICC. sino kayo sa harap ng ICC. There are many statements I see Correct, sabi ni Virgie Badjola, tama ako. Sino sila? that maybe they were just trying to court votes